A day in my life as a full-time housewife and an ukay-ukay mompreneur. Sa first vlog natin ito mga mi, samahan niyo ako mag-pack ng mga customers order. As you can see mga mi, nilalagyan ko ng pangalan ang mga wallets na na-order sa atin via posted item. Nililista ko din yung mga pangalan nila sa aking mahiwagang notebook. And ito nga pala yung true scenario kapag ako ay nagpapack ng mga orders. Iniisa-isa ko silang lagyan ng mga prices and syempre pina-plus-plus natin lahat ng mga namay nila. So, ang best friend natin palagi, tayo mga business owners, malaki man yan, o yung mga small time lang, is ang ating calculator. Ayan, as you can see, yung aking calculator is sobrang gamit na gamit ko na. And then after nun, ilalagay natin isa-isa ulit sa plastic bag. So, nilalagay ko sa plastic bag kasi yung iba dyan may mga kasama pang mga damit. So, para mas madali ko silang ma-sort out later para pag ilalagay na natin sa pouch, per customer ay mas madali na. And then, ngayon naman nagfo-fold ako ng mga na-mine din sa posted natin ng mga damit. Ayan. So, ganyan, iniisa-isa ko yan. Tinitingnan ko kung merong mga flaws yung bawat mga damit. So, after nyan, sa pagfo-fold ko, iniisa-isa ko sila and then nilalagay ko magkakasama. Then, iso-sort out ko afterwards. When it comes naman sa pagfo-fold, wala naman akong system na ginagamit o sinusunod. Basta yung magkakasya lang per pouch. Ayan, so ilan lang yan sa mga na-mine sa posted items natin. So pagsasama-samahin natin, saka natin lalagyan naman ng names per customers. So gamit itong aking small laptop, so titingnan ko dyan kung sino-sino or ano yung mga names ng mga customers natin na nag-mine per posting. By the way, two-way nga pala ang aking pagbebenta, either posting o kaya naman ay nagla-live selling ako, usually every night. So, sa page natin, makikita ninyo dyan yung mga posted items natin. So, dito iniisa-isa ko sila. Chine-check ko kung sino yung mga customers na nag-mine sa bawat items na nakapost natin. So, as you can see, ayan, tinitingnan ko sila isa-isa and then chine-check ko yung mga names saka ko isusulat sa ating bawat mga clothes. So, gamit pa rin ang masking tape, iniisa-isa kong isulat yung mga names nila para alam ko na kung sino o alin ang magkakasama. Sa pagsusulat naman ng mga names, nakalagay na yung names nila plus yung price ng mismong item. After nun, saka ko ididikit sa bawat damit para hindi na ako maguguluhan kung alin yung magkakasama, kung sino yung customer na nag-mine nitong item na ito. So, since tayo ay BIR registered na po, so we are required na magbigay sa ating mga customers ng mga invoices or receipt. So, dyan, iniisa-isa ko yung pangalan. So, na-sort out ko na yan actually. So, nilalagay ko na o nilalagyan ko na sila ng resibo per customers. Sa pagre-resibo, actually pwede naman yung magkakasama na yung medyo mga maliliit na amount. Pero ang ginagawa ko talaga is per customer ako naglalagay ng mga invoice or receipt para naman alam nila kung magkano or alin yung mga namay nila sa ating mga items na nakapost or sa pagla-live selling natin. And then sa pagpapack pala gumagamit ako niyang tinatawag na OPP plastic pouch. Hindi kasi ako fan nung nilalagay lang basta sa plastic bag o yung mga tinatawag na sando bag. Gusto ko presentable pa rin kahit ukay yung binibenta natin. And then nilalagay ko na dyan sa loob kasama yung resibo, yung mga items natin. Then nilalagyan ko sila ng thank you sticker. And yun lang. Thank you sa panonood. Bye!